Hello mga kainday, pahabol sa araw na to bago ako matulog kasi papasok ako ng alas 3. So anong oras na? Alas 12:30 na. So ngayon, papahabol natin sa mga nagtatanong kung kamusta po ba yung kitchen helper dito sa Croatia. So base sa experience ko, kasi iba-iba yung estado ng kitchen helper dito. Merong kitchen helper na taga ano ka lang daw, taga-hiwa lang ng mga ingredient, yung mga gulay, mga ganun. Bukod sa kanila yung taga-hugas, dishwasher. Siguro sa mga malaking catering na yun, malaking restaurant. So dito kasi sa restaurant namin ng amo ko, sakto lang, malakas siya pero hindi siya namang kalakihan. Malaking restaurant lang. So, lima lang kaming kitchen helper mismo. Kasi yung dalawa na may edad na, meron silang sariling menu. So, 6 sila pumapasok hanggang 1. So, sila yung tagaluto ng mga soup. So, yung dalawa naman, ang isa doon is cleaners. Supposedly, dalawa silang cleaners. Pero yung isa doon, cleaners slash delivery girl slash tumutulong din sa amin pag wala na siyang i-deliver. So, yung isa naman, cleaners slash kitchen helper. Yun. So, kami talagang 5, dalawa sa umaga, isang middle shift, tapos dalawang panggabi. Ano talaga kami, kota talaga kami sa mga salad, sa mga hugasin, sa mga ingredient ng or yung sa menu. Sa menu ng chef, ang tagaluto yung chef, pero yung ibang putahe doon, kasi sa isang menu marami yang nakalagay, parang buffet yan, na sa isang tray may gulay, may mga patatas, karne, ganun. So, sa ibang pagkain doon is kami po yung nagluluto sa kitchen. Yung mga kitchen helper po yung nagluluto. Tapos yung mga salad noon kami nagpre-prepare. So, ano pa, yung quota sa hugas ng mga kaldero, mga plato, tagalagay ng mga plato dun sa lagayan, kami po yan. Kaya, yung pagiging kitchen helper dito sa status ko ngayon is sobrang pagod. Oo, pagod talaga. Unang araw ko, unang week ko, ang nararamdaman kong sakit is itong mga paa ko. Yung talampakan mo, hindi na halos siya matapak sa sobrang pagod, ngalay. Yung bang feelings na gusto mo nang sumuko sa pagod. Pero hindi, nalampasan ko yun, nawala na, nasanay na. After a week, 2 weeks, wala na siya. Ang sunod na nararamdaman kong pananakit is itong right hand ko. Talagang nangangalay siya, hindi mo siya halos maganyan after work mo or sa umaga. Hindi mo talaga siya maganyan. Tapos, pagkatapos nito, dito na naman yung left side ko. Yung ganon ang pakiramdam. So, ngayon, July 11, August 11, magto 2 months ako na ngayong 11, yung pananakit ng paa, hindi na, syempre masakit siya na pag nasa trabaho ka, pero hindi na siya talagang hanggang sa pag-uwi mo. Kasi syempre pag nakauwi ka na sa accommodation mo, nakapahinga ka na, wala na yung sakit. Hindi talaga kagaya ng first week mo na talagang ramdam mo yung pamamaga or pagkikirot ng paa mo. Ngayon, totally wala akong, parang nasanay na yung katawan mo sa mga pamamanhid. So talagang ang feelings mo na lang ngayon is yung normal na pagod sa trabaho. So ngayon, aside sa trabaho ko, may part-time pa ako sa dati kong employer kasi naglilinis pa ako doon. So example, pumapasok ako ng 9 a.m. until 3 p.m. dito sa trabaho ko. Magpapahinga ako saglit. 5:50 aalis yung bus papuntang Zagreb. So ang biyahe doon, nakakarating ako sa bahay ng amo ko is
7:50. So, 2 hours ang biyahe. So, pabalik, 2 hours din. So, 4 hours yung biyahe. So, ngayon, hindi na talaga kinaraya ng katawang lupa ko ang pagsa-sideline. Okay naman ang trabaho, kaya ko yung trabaho. Ang ano doon is yung biyahe, ang layo. Mas malayo pa yung biyahe ko kaysa sa oras ng part-time ko. Kasi paglinis lang sa bahay, natatapos ko siya ng 3 oras. Yung slight lang na linis, hindi talaga yung general cleaning. Pero sa plancha, 3 to 4 hours kung natatapos yung siguro mga ano yun, ilang weeks o mga 1 week yata nilang mga labahin yun or yung ano pa yun na damit, mga galing pa sa bakasyon. So ayun, ngayon pinutol ko na yung ugnayan ko sa employer ko, nagprangka na ako na hindi ako babalik na next week for part-time kasi hindi na kaya ng katawan ko. Ayaw ko isugal yung katawan ko, kalusugan ko sa 7 euro per ora kasi hindi talaga na kaya. Kasi kagabi umuwi ako 12, nakarating ako dito sa bahay mga 12 na ng madaling araw kasi pumunta ako doon ng mga 5:50, nakarating ako sa kanila ng 7. So nagsimula na ako maglinis, inatapos ko lang naman ng 2 hours. 2 to 3 hours lang maglalakad pa ako, biyahe pa. So nakabiyahe ako ng last bus na sinakyan ko 11:30, so 30 minutes may get papunta rito, naglakad pa ako. Dumating talaga ako dito sa bahay ng mga 12:15 or 12:10. So, yun, hindi na siya kaya hindi na ako magpa-part-time doon. Focus na lang ako muna dito sa trabaho ko. Magpa-part-time ako sa pagbakasyon na, yung talagang malaki yung oras ko. Hindi sa ngayon na after work ko, mag-work na naman ako. Hindi kaya ng katawan, mga kainday. So, yun. In short, ang kitchen helper is pagod talaga. Okay? Compare mo sa bahay. Kasi yung bahay, pag nalinis mo na yan, mga 1 month, kabisado mo na yung mga pasikot-sikot sa bahay mo. 2 months, parang easy na lang sa'yo yung paglilinis araw-araw. Kasi yan eh. So, yung kung saan lang yung kalat, yun lang yung aanuhin mo, di ba? General cleaning, magpupunas ka lang ng mga laway ng ano diyan, yung gagamba or ano ba yan. Pero sa kitchen helper, mga kainday, bigatan ang trabaho. Araw-araw nga masasanay ka, pero masasanay ka nga sa bigat ng trabaho. Pero ang naka-advantage dito sa kitchen helper is yung oras ng trabaho, 7 hours lang. After nun, wala ka nang iisipin pang may plansyahin ka, may nakasalang na ano na paplansyahin mo na naman after. Mayroon kang bata na babantayan sa gabi pag umaalis ang employer. Walang ganon. So, wala ding 8, 9 PM na maghihintay ka pa kung kakain sila or hindi. Kung may mga damit sila or something na hinahanap, ay yun yung ayoko talaga ang hinahanapan ako ng gamit, mga kainday. Ewan ko ba, nabubuisit talaga ako pag dito sa akin hinanap yung, siyempre katulong ka, of course, ikaw yung hahanapan. Pero yun na nga, yun yung ugali ko eh, na ayoko nang hinahanapan. Kasi gusto ko, hanapin muna nila bago nila itanong sa akin kung nasa, kasi nandyan lang yan eh, nandyan yung lagayan nila eh. So, kung wala dyan at wala naman sa nilalabhan ko or hindi naman nila sinuot kahapon or the day before nila hinanap, wala sa akin yan, di ba? Pero yun na nga, hindi naman ako perfect. Talagang ugali ko talaga, ayaw ko nang hinahanapan. Kaya hindi ako sapat na yung 7 years to 8 years kong experience sa bahay, mga kainday. Kaya nga ang goal ko, pag nakapunta ako ng Croatia, pagtitiisin ko lang yung 2 taon na kontrata, maglilipat na talaga ako ng bagong trabaho. Kaya ngayon, successfully, nakahanap naman ako ng trabaho. So, outside bahay na tayo, outside katulong na tayo, pero katulong pa rin tayo, kaso lang sa kusina na lang, hindi sa bahay at hindi all around katulong. So, helper ka lang sa kusina.
So, malay nyo, sa susunod, magpunta na naman ako ng laundry, magpupunta naman ako ng caregiver, depende. I-enjoy ko muna habang buhay pa ako. As long as kumikita ako ng pera, okay na ako dun. As long as nabibigyan ko ng needs, wants yung mga pamilya ko, okay na ako dun. So, try natin. Payo ko sa mga kagaya kong galing sa hirap, galing Riyadh, galing Qatar, mga ganon. Huwag kayong matakot sumubok. Kagaya niyan, nakasanayan mong trabaho, nasa mall, sales lady ka. Paglapag mo ng Croatia, hinahanap mo sales lady ka. Napunta ka sa cleaners, syempre, pagod talaga yung trabaho. Hindi ka sanay. Hinahanap mo yung trabaho mo kung ano yung nakasanayan mo. Tips ko lang sa inyo mga kainday, pag kayo sumabak sa ibang bansa, ihanda nyo yung sarili nyong sumabak sa trabahong hindi nyo ini-expect. Maliban na lang sa pagko-construction, talagang mabigat, hindi para sa ating mga babae yon. I mean, kung ang trabaho lang ay nasa bahay, nasa yung pagiging, example, sales lady ka doon, tapos pumunta ka dito sa Croatia, ang available job lang is pagiging katulong, pagiging nani sa bata, or pagiging kitchen helper. Sa pagiging kung opportunity mo isa bahay lang, kung hindi ka marunong magluto, huwag kang matakot sumubok. Okay? Huwag kang matakot sumubok na matuto magluto. Kasi ang makaka-earn ng makaka-benefits ng skills na yan is ikaw rin, di ba? At least after mo diyan, may matutunan ka na, marunong ka na magluto. O sa susunod na a-applyan mo, kung wala talagang ibang ma-applyan at ang available job is sa bahay pa rin, so at least kahit pa paano marunong ka na magluto, di ba? Sa kitchen helper naman, kung hindi ka marunong maghiwa or hindi ka sanay na, kasi itong kitchen helper related din to sa bahay eh. Kailangan marunong ka rin maglinis, kailangan marunong ka maghiwa, mag-prepare, mabilis yung kamay mo sa paghihiwa, sa paglilinis. Related to sa bahay na trabaho. Kung hindi ka marunong, huwag mong ipakita sa mga employer or yung kasamahan mo na hindi ka marunong, na kailangan ka pang turuan na kahaba-haba. Huwag, ipakita mo kahit sa sarili mo na confident ka na marunong ka. Ganun ako mga kainday. Sa kapal ng mukha ko, ha? Kahit hindi ako, ever since nung sa laundry ako, naka-part-time ako ng laundry. Ever since mga kainday, hindi ako nakahawak ng machine sa laundry. Yung magpa-plancha ka, nakahaba-haba na bedsheets. Di ko runas yan. Hindi ko na-try yan. Pero nung nag-part-time ako, sumubok ako na hindi ko na-experience. Sumubok ako para lang malaman ko, at least, kung may part-time sa susunod or kung may maghahanap ng empleyado sa laundry, at least, kahit pa paano may alam ako, may idea ako para interviewin ako ng magiging employer ko sa susunod. May experience ka ba sa laundry? Oo, meron akong experience, taga-plancha ako doon. Oh, ganon. 'Di ba? Sa kitchen helper naman, ang naranas ko lang sa kitchen helper sa Pilipinas, 1 week lang akong naka-experience doon. Nag-cut lang ako ng mga ingredient, naglinis-linis ng mga lamesa, mga ganon. 1 week lang yun kasi hindi ako nagtagal nung gawa ng puro mga lalaki yung nasa accommodation. At hindi ko kinaya kasi bata pa ako noon, wala pa akong 18. So, yun. Pag-interview sa akin, may experience kang sa kitchen. Meron akong experience, sir. 1 year mahigit dun sa Saudi, sa Pilipinas. Kasi nag-Saudi na ako after nun. So, kung sa kitchen naman, sir, sabi ko dun, wala kang problema sa akin kasi sa bahay, lahat ng trabaho nasa amin na. Sa kitchen, sa pagki-cleaning, yan lahat. Pero siguro ang maiaano ko lang dito sa bagong
trabaho is yung strategy nila or yung daily works nila ang kailangan kong i-improve. Pero paghihiwa, madali lang yun. Confident ba? Ayun ba, pakapalan lang ng mukha. Kung maniwala sila, edi good for you. Ayun lang mga kainday, ang haba na ng storytelling ko, pero ang sarap pa makipagdaldalan sa inyo. Pero anong oras na mga kainday? 12:36 na, so kailangan ko pa magpahinga para mamayang 3:00 may lakas ang inyong kainday. So pasensya na, hindi ako araw-araw nakikipagchikahan sa inyo. Kasi nga, nabibisi ako sa part-time ko. So ngayon, nag-quit na ako sa amo ko, nag-usap na kami na hindi na ako babalik next week. So mahaba-haba na yung pagiging pagdadala natin. So makaka-upload na ako sana every day ng mga videos, tips, suggestion, or mga hiring na kailangan na pwede kong i-share sa inyo. So, yun mga kainday, salamat sa pag-follow ninyo sa akin. 15,200 na tayo ngayon. So, alhamdulillah at sana dumami pa. At sa mga naka-follow sa akin, paki-leave ng comment, like dyan, at paki-share ng ating video. At sa mga nag-message request, hintay-hintay lang kayo mga kainday. Inuunti-unti ko kayong replyan. So, baka sa mga next week, makaka-reply na ako pag hindi na masyadong pagod ang aking katawang lupa. Ingat! Babush!